So, ayan. Ito yung mga jars. Pakita ko na malapitan. So, ito, necessity, 55%. Education, 10%. Diba? Contingency, na natin mga 10%. So, 55, education, 10%. Sa play, 10%. Investment, 10%. Sa give, 5%. Then, long-term savings spending, 5%. And contingency, 5%. Okay? So, ginagawa ko to 1,000 a day. Then, binibiyak-biyak natin. Ta-times na lang siya ng percentage. Okay? So, 1,000 times 55% equals 550. Lagay ko dito. 1,000 times 10% is 100. So, 100. Ito, 50, 50, 50. Mga managers ko. Okay? Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 managers. Actually, almost a week ko na siyang ginagawa. Natutunan ko to sa isang seminar na inattendan ko. Matenda ko ng MMI, Millionaire Mindset Intensive. Tinuro doon is yung managers. Diba? So, 100% siya. Pwede mo siyang gawin on a daily basis. Pwede mo siyang gawin monthly basis. It's up to you. Then, ang rules is 3 months, hindi mo to gagalawin. Pero ako, brinay ko yung rule na yun. Kasi, yung isa dito is, nakalagay is for investment, which is 10%. Okay? I-invest ko na sa stock market. Kasi syempre, ayokong natutulog yung pera dito. Pero the rest, hindi ko siya ginagalaw. Ang percentage yan, ang pinakamalaki is yung necessity. So, ito yung necessity, yung mga needs natin, 55%. 10-10-10 na lang. Education, 10%. So, ano ba yung education? Hindi ito yung pang-aral ng anak mo, pang-aral ng mga kapatid mo. Ito yung education na yung a-attendan mo na, kunyari, for example, may seminar, di ba? For your growth, di ba? For your personal growth, doon mo gagamitin tong ipon dito. Okay? Next thing is yung investment. So, yun na nga, investment. So, ito, pwedeng mag-ipon ka dito for tayo ka ng business, di ba? Then, yun nga, stock market, di ba? So, kung marunong kayo sa crypto, di ba? Pwede din, no? So, yun. Yung may ipon niya dito, dun yung gagamitin. Kung another 10%, ito, play. Ano yung play? So, ito, for example, pupunta ka sa spa, papamassage ka, di ba? Or, magbabakasyon ka, di ba? May pinaplano kang bakasyon, di ba? Yung pampamper sa sarili mo, di ba? Para hindi ka, kumbaga, na gigilty sa paggastos, di ba? Dito mo kukunin yun. Kumbaga, ito, once lumaki ito, sky's the limit ka sa paggastos mo. Kung, di ba? At least may budget ka na, may pera ka na, pang gastos sa mga gusto mong gawin. So, ito yung play. Gusto mong kumain sa mga masarap na restaurant, di ba? Yung mga steakhouse na mga mamahalin, di ba? Pwede to. Dito mo kukunin. So, next is yung contingency. So, hindi nila tinatawag na emergency. So, contingency. Pero ito na din yung parang emergency fund nga. Well, tinatawag namin na contingency. So, dito na pagka kinailangan talaga is dito mo kukunin. 5%. Term saving, spending. Okay? So, ito naman, for example, yung may gusto kang bilhin na cellphone, di ba? May gusto kang bilhin na mga gamit, di ba? Ito yun. Long-term spending. Yung pinakawaling 5% is yung gift. So, dito yung, di ba, bibigay tayo sa donation, church, or what? 5%. So, kailangan bang amount na ilalagay dito? Na, for example, kailangan bang 500? Kailangan bang, it's up to you. Kung ano yung income mo na kaya mo ilagay dito. Di ba? So, sa akin, nag-start ako ng 1,000. So, times ko na naman yun sa calculator. 1,000 times 55%. So, magiging 550. So, everyday nilalagay ko dito is 550. Okay? Then, next is, for example, sa play. Siyempre, lahat na ng mga 10%, 100. Kasi 100 is 10% ng 1,000. No? So, paano kung wala naman akong income? Diba? So, ito sinabi din sa seminar. Meron nag-start ng $1. So, yung $1 na yon. So, yung 55% ng $1 is, diba? 55 cents, diba? Cents. Cents lang yung nilagay niya dito hanggang sa lumaki, nakaka-income na siya. Diba? Ang kagandahan kasi dito is yung nade-develop yung discipline ng pag-save ng money. Nagiging
maayos yung pag-manage natin ng pera. So, wala namang masama, di ba? At least, nakikita natin. Meron tayong jars, di ba? Yung iba ginagawa is envelope, di ba? So, meron din siguro kung gusto yung digital. Pwede naman, madami namang digital banks, di ba? Hanap na lang kayo ng 7 digital banks, di ba? Then, lagay na lang kayo doon. So, any amount. Pwedeng 100, di ba? Biyak-biyakin nyo na lang yun. 55%, 10%, 5%, 5%, 5%. No? So, ilalagay ko na lang yung percentage nito para makita nyo kung paano. So, ngayon, meron na akong ano. So, ito. Biyak-biyak na tayo. So, yan. So, unahin natin yung necessity, which is 55% ng 1,000. So, 55% ng 1,000 is 550. So, lagay ko na yung 550 pesos. So, ito almost a week. Ito na yung naiipon. Diba? Nakakatuwa din na nakikita. Paminsan, kasama ko din yung baby ko na maglagay dito. So, banding na namin. At the early stage, toddler siya, 2 years old. Natututo na siya, nakikita niya na nag-iipon si daddy, ganito, diba? So, maganda rin good example. So, sa play, ito, 10%. So, 100. Lalagay natin. So, may mga buo na 500. Pinapalitan ko na lang yan ng mga buo pagka wala akong barya. Pero ngayon, ready tayo for content na barya-barya. Education, 10%. So, 110. Then, next, tapusin muna natin yung mga 10%. So, investment. Ito, investment. 110. Okay. Then, yung mga 5% na lang ang naiwan. May mga 5% na lang ang naiwan. Tatlo to. So, ito, 100 to. Susuklian na lang natin. Since may 50 dito. Ito yung sa give. So, ayan. Sinuklihan ko. 50. Then, etong dalawa. Take 50. And 50. Okay. So, ayan. Daily basis ko ito ginagawa. So, wala namang mawawala, di ba? At least, budgeted yung pag-ipon natin. Di ba? So, ito kasi magiging sistema na natin to na nakapag-ipon tayo, na ma-manage natin yung pera. And at the same time, yung mga gumagawa nito, magiging multi-millionaire na daw ngayon. So, why not, di ba? Gawin natin to. Kung ayaw ng jars, pwedeng envelope, pwedeng digital banks, or kung malaking pera, di ba? Siguro open kayo ng 7 banks, di ba? Deposit, monthly, depende sa inyo kung paano nyo gagawin. But for me, it's a daily basis. So, ito yung shinare ko sa inyo. Ways on para makapag-ipon. Subscribe for more tips sa pag-save ng money and sa pagbibusiness na din. Actually, meron akong business na at least pwede kong ma-share sa inyo. So, ayun lang. Kita-kits tayo.